Diyos ng kayamanan, Diyos ng kayamanan, aking idolo, nakikiusap ako sa inyo na parang awa nyo na ay protektahan nyo ako. Sa bago kong kumpanya, sana ay wag na itong magsara muli. Xiao Lu, napakahusay mo talaga. Salamat sa pagsama sa kumpanya at pakikipaglaban hanggang sa huling sandali. Xiaolu, humihingi ng paumanhin sa iyo, si Kuya Lee. Ang katulad kong alipin sa trabaho ay nakapagpasara na ng dalawang magkasunod na kumpanya. Nakikiusap ako na protektahan nyo ang isang ito. Sana ay kayanin ito at huwag sumuko. Nahihilo ako. Ang init-init. Yuhao Hotel? Hindi ba ito ang nasa nobela na kakabasa ko lang, kung saan ang kontrabidang mayamang babae nakapangalan ko? Dahil uminom ng tubig na may gamot. At ang resulta ay naikalat ang kaniyang mga pribadong larawan. O sa trending list, ito ba ang hotel na yon? Patay na, patay na. Tapos na. Lucy man. Grabe, totoo nga pala talaga. Nag-transmigrate ako ng ganito na lang basta. At sa gitna pa ng ganitong nakakahiya na sandali. Hindi, kailangang pumunta ako sa ospital ng mag-isa. Hindi naman nakakatakot ang mamatay sa lande, kundi ang mamatay sa hiya ang mas nakakahiya. May lalaki. At talagang napakagwapo niya pa. Tadhana ang ating pagkikita. Sir, tulungan niyo po ako. Anong ginagawa mo? Pag-ibig. Tadhana ang pagkikita natin. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ako karaniwang nakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Dahil sa pagluhod mo sa akin ay dadalhin na kita sa ospital. Huwag na lang. Pabayaan muna siyang maligo sa malamig na tubig para mahimasmuran. Nakakuha pala ako ng tuta na marunong mangagat. Ganyan ka ba sa lahat? Ikaw pala. Ikaw siya, di ba? Ililigtas talaga kita rito. Ciao, Tayang. Xiao Taiyang. Ang galing mo talaga. Kapag nalaman ni Kuya na hindi ako umuwi kagabi, mapupunta na ako sa kalsada. Kailangan kong makauwi bago mag-umaga. Hindi ko akalain na medyo maalaga pala siya. Si Kuya ang tanging kumikita sa pamilya sa ngayon, kaya siya ang talagang masusunod. Marami na siyang reklamo sa akin ngayon, at kapag ginalit ko pa siya ulit, baka mapalayas na ako sa bahay.
Gusto ko pa namang maging isang donyang relax lang sa buhay. Kahit hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, mag-ambag ka man lang sa bayad sa kwarto. At kung hindi ito sapat, wala na akong pakialam doon. Sana hindi na tayo magkita muli, babay. Lucy man, kagabi, dahil sa madalas kong pagiging bugnutin, naging padalos-dalos na naman ako. Pero, mukhang may epekto talaga siya sa akin. Baka siya na nga talaga. $220,000. Napakaswerteng numero naman. Ang lakas talaga ng loob niya. Hoy, imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Nakauwi na ng ligtas. Matutulog na ako. Lucy man, pumunta ka rito sa Sinyan Flower Shop ngayon din. Munti ko nang malimutan na hindi na ako alipin, may karapatan na akong patayin ang phone ko. Laging sumusunod sa tawag, isang utu-utong baliw sa pag-ibig sa asong ulol na iyon. Hinding-hindi ko nagagawin iyon. Simula ngayon, ako na ang matalinong tagapagmana na si Lu? Man. Hello? Lucy man, bakit hindi ka pa gumagapang papunta rito? Wala ka bang pasensya? Ano bang problema mo? Bakit kailangan mo akong papuntahin? Anong problema? Oo, Naghanap ka ng mga taong wawasak sa tindahan ni Yansin at tatanungin mo pa ako kung anong problema? mukhang nanggugulo na naman ang paimbabaw na babaeng iyon. Ang pinsan kong si Lin Yanshin, ang bida raw sa kwento, ay talagang napakaabala. Pagkatapos lang magpanggap na kailangang lumisan sa pamilyang Lu dahil binubuli ko raw at makipaglandian sa kanyang aso-asohan. Nang sandali, naninira na naman siya para lang kaawaan ng lahat. 2 oras? Kapag hindi ka pa pumunta rito agad, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Oh. Che, iyan ang mas gusto ko. Mas mainam ng malayo sa lalaking manloloko para mas presko ang hangin sa paligid. Oo, ako. Matigas lang talaga ang paninindigan niya. Hintayin natin gumapang siya rito para humingi ng tawad. Singshin, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong pagbabayarin ko si Luciman. Oh! Nga pala, pagkatapos nating ayusin ang tungkol sa kanya, isasama kita sa piging para sa kaarawan. Magandang araw po, senyorita. Magandang araw po, senyorita. Kuya, Nabalitaan ko, nasa labas ng opisina ni Fu Bawang kahapon. Ay maghapon ka raw na umiyak? hindi ako ganoon kahina. Pero sa totoo lang, hindi ka umuwi sa bahay kagabi? Hindi kaya nagpunta ka kung saan-saan para magloko? Ako, hindi kaya. Ako, anak ng tinapa. Sinong gunggong ang gumalaw sa'yo? Ano ka mo? Gusto mo bang patayin sa bangga si Kuya para makipaglaro uli kay Boren, di ba? Anong laro ba kay Boren? Fubawang? Imposible. Paano ko naman magagawang makipaglandian sa kanya? Hoy, hindi ako nagsisinungaling. Sino ba ang may gustong pumatol sa ganyang basurang lalaki? Sa bagay, bulag ang lalaking iyon noon. Kaya hindi kanya pinapansin. Hoy, pero paano kung pinaglalaruan ka lang niya? Oo nga, wala naman siyang delikadesa. Paano kung nandoon din siya sa kwartong iyon kagabi? Hindi niya magagawa iyon. Sa bagay, hindi pa niya nauubos ang yaman ng pamilyang Lu. Hindi pa siya nakakahanap ng partner para sa core project ng maliit niyang kumpanya. Mom, Hoy, umayos ka nga ng konti. Para hindi na kailangang mag-ayuda ng pamilya natin. ngayon hindi na kailangang magbigay ng ayuda. Namamroblema pa ako kung paano hihikayatin si Kuya na itigil ang pakikipagtulungan kay Fubawang. Nagbago na ba ang isip mo? Pinagbintangan ako ni Lin Yanshin na sinira ko ang shop niya. Ngayon ay pinipilit niya akong humingi ng tawad sa kanya. Hump, Tawad?
Pinipilit ka pa? IHM, susuntukin ko ang ulo niya. Hoy, bakit ba napakapalaaway mo pa rin hanggang ngayon? Kailangan na naman kitang iligtas sa gulo. Kuya, madaming beses mo na akong iniligtas. Ngayon naman, hayaan mong turuan ko ng leksyon ang lalaking iyon. Ayaw mo na bang sumali sa competition, ha? Huwag mo nang pakialaman ang tungkol kay Boren. Ako na ang bahala sa kanya. Ang handaan para sa kaarawan ng pamilyang G mamayang gabi ang pangunahin niyang target. Pupunta rin ako. Mukhang ang lalaking ito ay hinding-hindi na makakahanap ng bagong partner habang buhay. Sasama ka rin. Ano? Luciman, Kuya, Oo, siguradong dahil sa akin kaya siya nagagalit sa'yo. Hindi naman siya ganyan dati. hayaan mo siya. Nagpapakipot lang siya. Kuya, kailangan din ba nating magbigay ng regalo? Ano ang inihanda mo? ibibigay kita kay Lola bilang katulong. Kuya, wala na ang pang-aalipin? Bakit hindi mo na lang sabihing ibibigay mo ako sa kanya bilang asawa? Hala, bakit siya? Akala ko ba hindi na kami magkikita kailanman? Mukhang hindi siya basta-basta sa formang iyan. Nasukol na talaga ako ngayon. Bakit? Wala lang. Natakot lang ako dahil masyadong malakas ang dating ng lalaking iyon kanina. Sino ba siya? Lola, Narito na si Lin Shen. Nabalitaan kong may hinahanap kang babae. Nahanap mo na ba siya? nahanap ko na po. Hay salamat. Mabuti naman kung nahanap na. Alam ni Lola na marami ka pang gagawin kaya hindi ko na aaksayahin ang oras mo. Sige na, magtrabaho ka na. Si Jilin Shen, ang pinuno ng pamilyang G. Dapat ka lang matakot. Huwag mo siyang babanggain. Kapag nalaman ni Kuya, napinilit ko na siya. Ano bang binubulong-bulong mo riyan? Medyo masikip ang sapatos ko. Gusto ko lang magpalit. Sasamahan na kita. Presidente Lu, Kuya, mag-focus ka na lang sa negosyo. Kaya ko na ang sarili ko. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss, parang hindi maganda ang pakiramdam niyo. Gusto niyo po bang magpahinga muna sa lounge? Sige. Bakit kailangan pang pumunta sa itaas? Huwag na lang, titiisin ko na lang. Dito po tayo. Tuloy na po kayo sa loob. O sige. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. Pwede bang hintayin mong makapaghubad muna ako bago tayo mag-usap? Sige. Tutulungan na kita. Ang tinutukoy ko ay ang paghuhubad ng sapatos. Paghuhubad ng sapatos. Ganoon pala iyon. Akala ko ay katulad ka pa rin ng dati, Binibining Lu, dahil napakagalante ni Binibining Lu, ang 20,000 piso. Ay sapat na para gastusin ko habang buhay. Kinuha ko lang iyon nang hindi tinitingnan. Sino ang mag-aakala na magiging saktong 10 piraso ng mga hangal iyon? Presidente G, hindi ba? Ikinagagalak kitang makilala. Noong nakaraan, nabanggit ka ng kuya ko na Sigurado ka bang makakaalis ka sa kama na ito? Bakit ka tumatakbo? ano kasi? Sadyang tadhana ang pagkikita. Pero tapos na ang lahat sa atin pagkatapos ng huling beses natin. Ano sa tingin mo? Sinabi mo na ang lahat.
Nakuha mo na ang gusto mo tapos tatakas ka. Binibining Lou, mukha ba akong madaling gamitin? O mukhang madaling paalisin? Siguradong hinahanap ako ni Kuya. Anong ginagawa mo? Mababaliw sa pag-aalala si Kuya kapag hindi niya ako nahanap. Anong pambawi ba ang gusto mo? Sabihin mo na. Bakit hindi niya sinasagot? Manman, wala kayang nangyaring masama sa kanya. Magsalita ka. Saan mo dinala ang kapatid ko? Kaya paano mo babalak bumawi sa akin? Paano kung Sabi ni Kuya ay manyakis siya? Diyos ko, hindi naman siguro siya kumakain ng tao? Saklolo, Tabi, magdasal ka na lang na walang nangyaring masama sa kapatid ko. Dahil kung hindi, kahit itaya ko pa ang buong pamilya Lou, G. Linshan, ay kailangang magbayad para rito. Tabi. Kuya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ikaw pala iyan, tinakot mo ako ng husto. Bakit suot mo ang mga damit ng kuya ko? Sige na, bagay naman sa'yo ang suot mo, pero huwag mo na itong uulitin sa susunod. anong kailangan mo? Ulat po. Hinahanap po ni Presidente Lou, si Binibining Lou, kung saan-saan. Kailangan ko nang umalis? Paalam na, Presidente G. Sandali lang. Ay, ang cellphone ko nga pala. Nasaan ang kabayaran ko? Hindi ko pa po alam ang gagawin. Baka pwedeng bigyan mo muna ako ng oras para makapag-isip. Ang password? 25040. Huwag kang magtagal, kundi ay hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa iyo. Talagang ginagamit mo lang ako at itatapon pagkatapos tuwing tapos ka na. Mayroon pa ba? Lumabas na po ang resulta ng investigasyon tungkol sa peklat. Ang sugat sa katawan ni Binibining Lou ay talagang galing sa isang dart. Kaya ba siya talaga si Xiao Taiyang? Kailangan mo ba talagang pumasok at sabihin yan sa mga oras na ito? Natatakot lang ako na baka apihin niyo si Binibining Lou. Magsisisi po kayo pagdating ng panahon. At saka hinahanap nga ni Presidente Lou si Binibining Lou. Sinabi ko sa kanya na walang lounge sa ikalawang palapag, kaya dinala ko siya agad sa ikatlong palapag. Ngayon naman, baka bumalik na siya sa unang palapag para magpatuloy sa paghahanap. Sa kinikilos ni Presidente Lou, kung hindi pa rin niya makita si Binibining Lou, talagang guguluhin niya ng husto ang Mansyong G. Lou Shiman, Baka pumunta siya sa ibang lugar? Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay sa paghahanap? Nakakairita talaga. Sa paligid ni Xiao Taiyang, bakit ba ang daming nakakairitang bagay? Oh, siya nga pala, Presidente G. Kailangan niyo na pong uminom ng gamot. Ano ang suot niya nang lumabas siya? Mukhang ang tsinelas niyo po. bakit ka umakyat sa ikalawang palapag? Hindi ah. Hindi ko mahanap-hanap si Kuya. Kaya balak ko sanang tignan doon sa itaas. Noong nakita ko si Kuya ay muli akong Ano ba ang suot mo? sapatos. Na may mataas na takong. Laging nagsusuot ng kung ano-anong sapatos tuwing tumatakas. Hindi ba niya napansin na mas malaki ito ng ilang sukat? Baka gusto niya ang tsinelas niyo. Manahimik ka. Teka lang. Ibalik mo ang sapatos na ito at ang card na ito sa kanya. Huwag na lang, ako na lang ang magdadala nito. Presidente G. Presidente G.
Naging matigas na naman ang ulo ni Presidente G. Hindi kaya lalamunin niya ng buhay si Binibining Lu? Nagkamali ako at nasuot ko ang sapatos mula sa lounge ng iba. Papalitan ko lang. Sandali, mali ang dinadaanan mo. Nagmamadali lang talaga akong ibalik ang sapatos. Kaya kung saan-saan na ako napadpad. Sige na. Basta siguraduhin mong hindi ka pupunta sa lalaking walang puso na yon. Presidente G, ang high heels ko. Bilisan mo at iligtas mo ako. Nasaan ka? Sa lounge sa kanang bahagi ng unang palapag. Presidente G, Presidente Lu, ano itong ginagawa niyo? magbibigay lang ng maliit na regalo. Maraming sapatos na gaya niyan. Siguro ay masyado lang akong nag-iisip. At papunta siya sa kabilang direksyon ni Manman. Bakit hindi pa siya dumarating? Nagkasalubong kaya sila ng kuya ko? Hindi ba bahay mo to? Bakit para kang magnanakaw? May pinto naman. Bakit sa bintana ka dumadaan? Naisip mo na ba kung paano mo ako babayaran? Sabi mo pag-iisipan ko muna, di ba? Masyado ka nang matagal. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, ha? Kung ayaw mong mag-isip, ako na lang. Manatili ka sa tabi ko. Ibig bang sabihin nito ay gusto mo na ako? Imposible. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mo akong maging mistress mo? Hindi ganoon. Hindi naman yata tama to? Wala naman akong nanay na may malalang sakit. Tatay na sugarol, kuya na lumpo at wasak na pamilya. Pwede naman nating gawan ng paraan iyan. Huwag, biro lang yon. Huwag mo nang ituloy. Kahit gusto ko lang mag-relax at walang gawin, pero sa pagiging isang ibon sa gintong hawla, ay talagang wala akong interes. Presidente G, humanap na lang kayo ng iba. Kung ganoon, ay sasabihin ko kay kuya na pinaglaruan mo lang ako at iniwan. Anong kuya? Kuya ko iyon, hindi mo kuya. Sige, gawin mo kung kaya mo. Tingnan natin kung maniniwala siya sa'yo. O sa akin na kapatid niya. Dahil ikaw ang magpapatunay para sa akin, siguradong maniniwala siya. Ninakaw mo ang ID ko? Ito ang isa sa mga kabayarang ibinigay sa akin ni Binibining Lu. Eh bakit ayaw mo pang ibalik sa akin? Ito at nagamit ko na, di ba? Isumbong mo sa kuya ko kung talagang matapang ka. Kahit ano pang mangyari, hinding-hindi ako magiging kabit mo. Kung matutulog din naman tayo ng magkasama, bakit hindi ikaw ang maging kabit ko? Sige ba? Anong sabi mo? Hindi mahalaga kung magkabit man tayo o hindi. Ang importante ay, dapat nasa tabi ko si Binibining Lu. Talaga? Siyempre, simula ngayon, ako, si Ji Linshan, ay ang iyong kabit. Hindi ba baliktad yata? Dapat ako ang nagbibigay sa iyo ng card. Itago mo na lang ang card mo para sa laro-laro. Ang gusto ko lang ay ikaw mismo. Hawakan mo ito. Huwag mo na itong kung kani-kanino ibinibigay. Kailangan ko nang bumalik. Baka mag-alala na ang kuya ko mamaya. Anong ginagawa niyo? Nadulas lang ako saglit. Muntik na akong matumba. Inalalayan ako ni Presidente G. Salamat, Presidente G. Manman, uuwi na tayo. Muntik na akong mahuli. Salamat, Presidente G. Paalam, Presidente G. Sobra ba akong nagmamadali? Iniisip mo pa rin ba si Boren? Hindi. Paano naman mangyayari iyon?
Tinitingnan ko lang si matandang Ginang G. Aalis na tayo, hindi ba muna tayo magpapaalam sa kanya? Nagpaalam na ako. Ang pag-alala mo pa rito ay nagpapatunay na epektibo ang naging pagsasanay mo noon. Anong pagsasanay? Kung ganoon, bumalik ka na sa trabaho sa kumpanya sa Lunes. Anong trabaho? Bakit kailangang magtrabaho ng parang kalabaw ang isang mayamang dalaga? Pwede bang hindi na ako pumunta? Sinasabi mo pa rin hindi mo iniisip ang Boren na yan? Dahil paghihiwalayin ko kayong dalawa. Kaya naman ayaw mo na akong samahan sa opisina, ganun ba? Gusto ko? Gusto ko? Bakit naman ako hindi papayag? Kuya, umuwi na tayo para makapagpahinga na. Mauna ka na, kailangan ko pang pumunta sa opisina para mag-overtime. Oh. Hi. Matatapos na ang nakatatamad na linggo na ito. Kuya, saan ka pupunta? Pupunta sa bar. Isama mo naman ako. Hindi pwede. Sabi ni kuya, bawal kitang isama sa labas. At saka, parang may kailangang pumasok sa trabaho bukas. Bahala na ang trabaho bukas. Tungkol naman kay kuya, busy siya sa pag-overtime. Paano niya malalaman? Sige na kuya, isama mo na ako. Sige na. Sige na. Sige na. Ililibot kita para makakita ka naman ng ibang bagay. Para hindi mo na. Ituring na parang kayamanan ng Boren na yon. Maupo ka, mag-relax ka, at mag-enjoy. Ano ba ang tipo mo? Hayaan mo na. Papapasukin ko silang lahat para makapili ka ng maayos. Pumili ka na. Kahit sino ang gusto mo. Ang mga ito, sino ba rito ang hindi masihigit kay Fu Bawang? Magaganda ang hitsura at magaling pa ang serbisyo. Pakiramdam ko ay may kulang pa rin. Tuloy. Chucky, alamin mo kung nasaan si Lushiman ngayon. Opo. Presidente G, nahanap ko na siya. Binibining Lu, nasa isa siyang high-end na bar Saan? sa Shunye. Yung sikat na lugar para sa mga male model. Presidente G, wag muna kayong magalit. Pakinggan niyo muna ako. Hindi naman laging ganoon ang nangyayari gaya ng iniisip niyo. Presidente G, Bakit ko ba siya naiisip? Iniisip mo pa rin ba ang walang kwentang lalaking yon? Hayaan na. Palitan na ang mga yan. Hindi naman. Sige na, kung papalitan, edi palitan. Ikaw at ikaw, manatili kayo. Ang iba ay lumabas na. Kayong dalawa, pumunta kayo roon. Bakit ang tagal mong sumagot sa telepono? Nakarating na ba ang pinsan ko? Opo, nasa dating lugar lang si ikatlong nakababatang Panginoong Lu. Sige, nandito na ako sa lobby ngayon. Pupunta na ako agad dyan. Hindi naman kailangan ng ganito karami ikatlong kuya, di ba? Kung hindi ka mapapaligiran ng maraming tao, makakalimutan mo ba ang lalaking Bo na yon? Siguraduhin ninyong maaasikaso ninyo ng mabuti ang nakababata kong kapatid. Hindi kayo mawawalan ng malaking tip. Napakabilis uminom. Total, nandito na naman ang lahat. Mag-enjoy ka muna. Dahil masama ang pakiramdam ng tiyan ni Kuya, kailangan ko lang itong asikasuhin.
Ang bilis naman. Bakit ka pa kumakatok? Pumasok ka na lang ng direkta, hindi naman nakakandado ang pinto. Ikaw lang pala, Elvilian. Nandito ka ba para agawin sa akin ng mga kuya ko? Hinding-hindi mo ako matatalo. Sa huli ay mapupunta silang lahat sa akin. Kahit si Awang ay ganoon din. Alis. Ano bang binubulong-bulong ng maliit na lunti ang langaw na ito? Naaabala mo ang tulog ng amo ko kaya lumayas ka na. Anong sinabi mo? Sige. Magaling ang pagkakasabi mo. Bibigyan ko kayo ng malaking gantimpala. Lushiman, pagsisihan mo ito. Lushiman, magsisimula na ang palabas. Lushiman, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Alice, Ako, Singsin, tumayo ka riyan. Awang, huwag ka nang magalit. Ano ang nangyari sa leeg mo? Lushiman, nagawa mo talagang paluhurin si Singsin at humingi ng tawad at sinakal mo pa siya. Dati akala ko ay pasaway ka lang, hindi ko akalaing napakasama mo pala. huwag mo akong pagbintangan, hindi ko siya ginalaw. Kayong dalawa lang ang narito. Kung hindi ikaw, sino pa? Ngayon din ay lumuhod ka at humingi ng tawad kay Singsin. Kung hindi, Kung hindi ano? luluhod ka ba o hindi? Ayoko. Kung kaya mo ay sakalin mo na lang ako. Hindi na ako malinis. Hindi na ako magpapalin lang sa iyo. Hindi ba gusto mo lang akong galitin? Para mapalapit ako sa iyo? May sira ka ba sa utak? Bakit ko naman gugustuhin lumapit sa isang tumpok ng dumi? Ikaw. Humingi ka agad ng tawad kay Singsin. Ayoko, sige, sakalin mo na lang ako. Awang, huwag mo nang sisihin si Lushiman. Masyado ka lang niyang mahal. Kung hindi ay bakit hanggang ngayon ay wala siyang nilalapitang ibang lalaki? At ikaw lang ang iniisip niya? Nagkakamali ka yata? Ayokong lumapit sa basurang ito. Tungkol naman sa taong hindi ko makalimutan. At mayroon ako. Paano magkakaroon ng ibang lalaki? Imposible, hindi iyan posible. Walang silbi ang pagsisinungaling mo. Kahit gaano pa kapani-paniwala ang kwento mo, wala pa rin maniniwala sa'yo. Kung hindi ay bakit hindi mo masabi? Kung sino ang taong iyon? Takot ka lang na maniwala talaga si Awang. Sinong nag-iimbento? Kilala mo si Jilin Shen, di ba? Siya ang bago kong lover ngayon. Paano nangyari iyon? Lushiman, ayusin mo naman ang pagsisinungaling mo. Si Presidente G ay... Lushiman, Lushiman, Salamat, Presidente G. Presidente G, bakit kayo narito? Bata, kilala mo ba kung sino ako? Kapag sinubukan mo uli akong saktan. Ako, Binibining Lu, ito ang gamot ni Presidente G. Pakiusap, pakisuyong painumin siya. Ako? Tama. Ito na ang dami para sa isang beses. Nakahanda na ang lahat. Lahat? Oo. ano? Natatakot ka ba? Noong pinilit mo ako noon, hindi naman iyan ang ginawa mo. Ang dumi ng mga kamay mo sa dugo ng lalaking yan. Huwag mong hawakan ang buhok ko. Hey. Ang dumi-dumi. Punasan mo na yan. Kakakuha ko lang ng balita na may nanggugulo raw dito sa barko. Pagpasok ko pa lang ay nakita ko nang may gustong pumatay kay Binibining Lu. Kaya sa sobrang pagmamadali, ay sumumpong ang sakit ko, medyo naging mapusok lang ang emosyon ko. At baka natakot ko si Binibining Lu, kaya sana ay mapatawad niyo ako. Binibining Lu. Yan ba ang tinatawag mong pansamantalang pagkapusok?
Sa susunod na lumabas ka, huwag mong kalimutang uminom ng gamot. Tama po kayo, Binibining Lu. Tungkol naman sa taong nang bastos kay Binibining Lu, puputulin ko muna ang kamay na ginamit niya sa pagsakal kay Binibining Lu. Bago ko siya pagbayarin ng 100 ulit. Ano sa tingin nyo, Binibining Lu? Paano siya magbabayad ng 100 ulit? Mukhang kontento naman si Binibining Lu sa paraang ito. Sasakalin siya ng 100 beses. Lucy man, lahat ng ito ay kasalanan ko. Gusto lang akong tulungan ni Awang at hindi niya sinasadyang sakalin ka. Humihingi ako ng paumanhin sa, yo, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na siya. Manahimik ka, LV Lian. Hindi mo man lang tinitingnan ang sinasabi mo. Lucy man, bakit ba lagi mo nalang inaagaw? Sa akin ang napakagaling na lalaking ito. Na dapat ay sa akin. Buti na lang at may plano na ako pagkatapos ng piging. Maging mabait ka. Huwag kang tumingin sa mga maduming bagay. Binibining Lu, huwag kayong mag-alala. Profesional ako. Ihahatid na kita sa inyo. Sige. Nako, nakalimutan ko ang ikatlong kuya. Hello, ikatlong kuya. Nasaan ka na? Umalis na ako? May nakasalubong akong kaibigan? Ihahatid niya ako dahil madadaanan naman niya kami. Paano naman itong nagwawalang sinaboren at Elvilian? Ang na ito? Kaya nga ako umalis dahil sa kanila na panira ng gana. Mag-enjoy ka lang dyan, ikatlong kuya. Magpapaliwanag ako sa'yo pag uwi mo. Teka. Anong mag-enjoy? Inapi na nga ang kapatid ko. Sabihin mo, ano ang ginawa nilang dalawa? Ikatlong nakababatang Panginoong Lu. Ganito po iyon. Kailangan ko pang mag-isip kung paano ito sasabihin kay ikatlong kuya. Dahil kung hindi, paano kung hindi na niya ako isama sa susunod? Gusto mo pang may susunod? Aalis na ako. Hindi ko alam kung paano siya amuhin. Makakatakas ka pero hindi ka makakatago. Magkita tayo bukas. Tara na. Kuya, hindi pa ako nag-aalmusal. Sa kotse ka na kumain. Isasama kita ngayong araw para makipagkita sa isang mahalagang kliyente. Kuya, ano naman ang trabaho ko ngayong araw? Sumunod ka lang sa akin. Ikaw ang masusunod, boss ko. Presidente Lu, sila Presidente G ay nasa daan na at darating sila sa loob ng 15 minuto. Presidente G? Sinong Presidente G? Naintindihan ko. Ibigay mo kay Lu Shiman ang schedule para sa araw na ito. Opo. Isang kape, isang gatas. Kuya, gusto ko ring uminom ng kape. Inaantok na talaga ako. Sinasabi ko sa iyong maghanda ka ng isang kape para sa akin. Gatas ang inumin mo. Ako na ang magsasalin? Ako pa rin naman ang magpapasya kung ano ang iinumin ko. Pasok. Presidente Lu, dumating na ang grupo ni Presidente G. Kung alam ko lang na darating siya ay hindi na sana ako pumunta. Baka may matuklasan si kuya na anumang mga bakas. Nagkataon lang, akala ko ay kailangan ko pang magpakapagod ngayong araw. Tila tadhana talaga ang ating pagkikita. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Binibining Lu. Presidente G, maligayang pagdating. Nakapagtataka, bakit kaya unang binati ni Jilin Shen si Manman? Presidente Lu. Presidente G, maligayang pagdating. Pumunta muna tayo sa silid pulungan.
Magsimula na tayo agad. Presidente Lu, tungkol ito sa proyekto sa Silangang Lungsod. Napakadetalye ng plano at napakaganda rin ng mga kondisyon para sa pagtutulungan. Subalit Presidente G, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit sa dami ng mga kakumpetensya ay pinili niyo ang pamilyang Lu? Sa Jincheng, may dahilan ba para hindi ko piliin ang pamilyang Lu? Isang fubawang pa lang ay sapat na para pilitin ako ni Kuya na magtrabaho rito. Kapag nalaman niya na may ugnayan din pala kami ni Jilin Shen, baka tuluyan na akong palayasin sa pamilyang Lu. Masyado kayong mapagkumbaba. Presidente G, sa pabago-bagong mundo ng negosyo rito sa Jincheng, ang bawat panig ay may kani-kaniyang kalakasan. Sana ay hindi siya biglang mabaliw at sabihing, Presidente Lu, ako ang kalaguyo ng kapatid mong si Lu Shiman? Ang impluensya ng pamilyang Lu sa Jincheng ay hindi dapat maliitin. At saka ang inyong talas sa negosyo at kakayahang magdesisyon, Presidente Lu, ay labis kong hinahangaan. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Lu ay isang siguradong panalo para sa atin. Kung gayon, Presidente G, magandang pakikipagtulungan sa inyo. Magandang pakikipagtulungan din. Siya nga pala, Presidente Lu, bago pa lang ako rito sa Jincheng. At sa ngayon ay kulang pa ako sa mga tauhan. Nakikita kong napaka-profesional ni Binibining Lu. Bakit hindi na lang magparaya si Presidente Lu? At hayaan si Binibining Lu na manatili sa tabi ko. Presidente G, nagbibiro yata kayo. Ang kapatid ko, ano bang alam niya sa mga usaping negosyo? Katatapos lang niyang mag-aral. At kasalukuyan pang nag-aaral sa tabi ko bilang assistant. Ay, ayos lang iyon. Nagkataong kailangan ko rin ng isang assistant. At dahil galing siya kay Presidente Lu, siguradong mas magaling siya kaysa sa karamihan. Bukod pa rito, sa tabi ko, mas marami pa siyang matututunan. Tama ba ako? Binibining Lu? Patay, isa itong malinaw na pagbabanta. Presidente G, bago pa lang nagtapos ang kapatid ko, kaya kailangan pa niyang manatili sa tabi ko upang makakuha ng mas maraming karanasan. Sa tingin ko ay, hindi pa niya kayang gampanan ang posisyon ng iyong assistant sa ngayon. Sana ay inyong maunawaan. Talagang mahal na mahal ni Presidente Lu ang kanyang kapatid. Pero sa tingin ko, ang ganitong bagay ay dapat pa ring itanong sa taong tinutukoy natin. Kuya, sa tingin ko, mas mabuti nang mamatay ng huli kaysa maaga. Kailangan ko munang patagalin ang oras sa lalaking ito. Sa tingin ko ay may punto si Presidente G. Marami nga akong matututuhan kung susunod ako sa kanya. Ang galing gumawa ng desisyon ni Binibining Lu. Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi, hindi malinaw ang isip mo, hintayin mong mahimasman ka bago ka sumagot kay Presidente G. Aantayin ko na lang ang balita mula kay Binibining Lu. Bukas ang aming angkang G anumang oras. Ingat sa pag-alis. Lu Shiman, alam mo ba kung sino siya? Pwede bang mag-isip ka muna bago ka magsalita? Alam ko. Sinabi mo na iyon noong birthday party ni Lola G. Dapat ba kitang purihin dahil ang talas ng memorya mo? Paano ba kita binalaan noong gabing iyon? Naaalala mo pa ba? Sabi mo ay napakadelikado niya. At sinabihan mo akong huwag siyang kakalabanin. Mukhang naaalala mo naman pala. Akala ko ay pumasok lang sa kabilang tenga at lumabas sa kabila ang mga sinabi ko. Napakadelikado niya, walang idudulot na mabuti ang pakikipag-ugnayan sa kaniya. Ewan ko na lang kung gaano siya kadelikado kapag magkakilala na kami. Totoo nga na nakalalason ng mga guwapong lalaki. Tatanggi si kuya para sa iyo mamayang hapon, huwag ka nang makialam. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa panganib ang kapatid ko. Kuya, wag naman. Gusto ko talagang pumunta. Bakit? Kasi ang gwapo niya talaga. At saka, hindi ba tayo makikipagtulungan sa kanila? Tamang-tama lang na pumasok ako sa loob nila para mag-imbestiga. Wala ka na talagang takot mamatay dahil sa sobrang kahibangan mo sa lalaki, no? Naku, kuya. Huwag kang mag-alala. Kapag tinangka niya akong saktan, tatakas agad ako. Hindi ka makakatakas. Eh di mamatay na lang ako. Lu Shiman, nababaliw ka na ba? Kailangan ko munang tumakas sa trabaho. Dahil baka tuluyan nang mamatay sa galit sa akin si kuya.
At wala na ring magbibigay sa akin ng panggastos. Pinapatay mo ba ang sarili mong mahal? Mali ka. Siya ang nakakainis na magiging boss ko. Laging handa ang magiging boss mo na tanggapin ka sa trabaho. Kaya, nakapagdesisyon ka na ba? Hindi sapat na ako lang ang magdesisyon. Dapat ang kuya ko rin ang pumayag. Hindi alam ng kuya mo ang relasyon nating dalawa. Tatawagan ko siya para ipaalam sa kanya. Hello, Presidente Lu. Tungkol sa... Sige na, payag na ako. Mukhang maling numero ang natawagan ko. Napakasama talaga ng ugali mo. Sobra pa sa kahit ano. Kung sasabihin ko, na talagang tatanggihan kita, anong gagawin mo? Ikukulong kita hanggang sa pumayag ka. Inaasahan ko na iyan mula sa alaga kong si Xiao Ke-er. Ang galing mong maglaro. Sana ay ganyan ka pa rin kasigla kapag pumasok ka na sa trabaho mamaya. Trabaho? Teka lang, Hindi ako ang tipo ng tao na papatumpik-tumpik sa mga bagay-bagay. kaya baliwala lang pala ang pagtakas ko sa trabaho. Dadalhin na kita ngayon sa sangay ng kumpanyang G para asikasuhin ang pagpasok mo. Talagang kakaalis ko lang sa kuta ng tigre at napunta naman ako sa pugad ng lobo. Papasukin si Lu Shiman. Presidente Lu, nakaalis na po si Binibining Lu. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi po nagsabi si Binibining Lu. Hayaan na lang. Bata pa si Manman. Siguro ay kung saan-saan na naman nagpunta para maglaro. Pero kung nasaan man siya, kailangan ko pa ring malaman. Hindi mo ba sasagutin? Gusto mo pa ba ang asistenteng ito? Gusto ko. Pero natatakot ako na baka hanapin ako ni Presidente Lu na may dalang kutsilyo. Kung gayon, sabay na tayong mamatay. Presidente G, tapos na po ang pag-asikaso sa pagpasok ni Binibining Lu. At handa na rin ang kanyang ID. Maliban na lang kung gagawin muna bago magpaalam. Dahil kung hindi, hindi papayag ang kuya ko na pumasok ako sa kuta ng lobo sa... Angkang G. Hindi na maaga. Samahan mo akong pumunta sa isang dinner party. Ang aga pa ah? Hindi na maaga. Aayusan ka pa. Sakto lang ang oras. Anong klaseng dinner ba iyan at mukhang hindi masarap? Malalaman mo rin pagdating natin doon. Magpalit ka ng iba. Bakit? Hindi ba maganda ito? Magpalit ka. Lalamigin ka. Hindi ako lalamigin, bata pa ako. Sige na. Isuot mo na kung iyan ang gusto mo. Tumabi ka lang sa akin at walang mangangahas na tumitig sa iyo. O mag-isip ng kung ano-ano. May aircon naman sa loob ng kotse at sa restauran. Kaya hindi ka naman talaga giginawin. Tayo na. Sige po, Presidente G. Sabi ko na sa iyo, lalamigin ka. Pero gustong-gusto ko talaga ang bestidong ito. Presidente G. Akala ko ay hindi ka na makakarating ngayon.
Paano namang mangyayari iyon? Mismong si Sir Man Liu ang nag-imbita. Kaya paano akong hindi pupunta? Ang anak ko ay nakaramdam agad ng pagiging palagay sa iyo. Kaya heto, kanina ka pa niya hinihintay nang may pananabik dito. Tingnan mo. Mahigpit ang disiplina sa amin. Hindi ako pinapayagan ng pamilya ko na tumingin sa iba. Sino siya? Ang mapapangasawa ko, Ano? Presidente G, nagbibiro ka lang, di ba? Bakit ka ba kasi sumagot? Bibig ka talaga. Presidente G, pasensya na po. Maiwan ko muna kayo. Bago mo ako gamitin bilang panakip butas, pwede mo bang sabihin muna sa akin? At saka, kapag nalaman ito ng mga kuya ko, patay talaga ako. Hindi naman kilala ng panganay na kuya ko ang business partner mong ito, di ba? hindi. Mabuti naman kung ganoon. Makakakain pa ba tayo? Siyempre. Kung hindi ka busog, paano ka makakapag-overtime mamayang hapon? Magkalasuyo tayo. Pero pwedeng magkahiwalay ang mga tungkulin natin. Ako ang assistant mo, at ako rin ang benefactor mo. Ikaw ang kalasuyo ko at boss ko rin. Uwian na ngayon kaya ako ang benefactor dito. O sige, benefactor na assistant, anong gusto mong gawin? Gusto na ng benefactor na umuwi. Lushiman, alam mo ba ang ibig sabihin ng pagsakay sa maling barko? Dahil nakasakay ka na sa barko ko, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ko. Pauwiin mo na ako. Dakilang Presidente G, pagod na talaga ako. Sa susunod, wag na itong mauulit. Yehey, uwian na. Mga gwapong may abs, parating na ako. Manager, nandito na si Binibining Lu. Ano? Sigurado ka ba? Puntahan mo agad at alagaan ng mabuti si Binibining Lu. Nandito na ang Xiao Zuzong na ito. Kapag may nangyaring masama sa kanya rito, kayang-kayang ipasara ni Presidente G ang Sunye. At siguradong mawawalan ako ng trabaho kapag nangyari iyon. Malamang ay malapit na sa bahay si Xiao Taiyang. Gusto mo bang tumawag? Presidente G, kakatanggap ko lang ng balita na pumunta si Binibining Lu sa Xunye. Ito na ang tinatawag nilang hindi na nakayanan. Napakahusay. Hello kuya. Nandoon pa ba si Lushiman sa kumpanya natin? Matagal na siyang tumakas. Bakit? Nakita mo ba siya? Hindi rin ako sigurado. Nasaan ka ba? Bar ng Shunye. Maghintay ka lang. Pupunta na ako agad diyan. Teka lang kuya. Hindi naman sigurado na narito si Lushiman. Hayaan mo na at ako na lang ang maghahanap sa kanya. Ikaw ang manager, di ba? Pwede mo ba akong ihanap ng ilang mga gwapong lalaki rito? Ilan ba ang gusto mo? Lintik naman, ang manager na ito. Bakit ang boses niya ay kamukhang kamukha kay Ji Linshan? Siguradong dahil ito sa katatrabaho ko ng matagal. Kaya nagkaroon na ako ng mga guni-guni. Hindi naman marami mga. 5, 6, 7 o 8 siguro. Kailangan mo ba? Natawagin din pati ang maliit mong kasintahan? Kasintahan? Paano mo nalamang may kasintahan ako? Ano sa tingin mo? Manatili ka lang diyan. Huwag kang aalis kahit saan. Hintayin mo ang pagdating ko para hanapin ka. Bakit naman ako susunod? Tatakas ako, uuwi na ako. Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Dalhin mo siya sa isang tahimik na lugar. Binibining Lu, sumunod po kayo sa akin.
Hindi natin pwedeng hayaang hayaang lumapit si Jilin Shan sa ating kapatid. Sundan muna natin siya, pagkatapos malaman kung saan siya pupunta ay maghiwalay tayo para hanapin siya. Kapag nahanap mo na siya ay isama mo siya, umiwas kayo para makalabas sa lugar na ito. Hindi maaari? At hindi ako pwedeng maupo lang at maghintay kay G. Alam ko na. Masyadong mabilis ang pag-inom ko kanina. Medyo masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Akala ko pa naman ay pinakawalan na nila ako dahil hindi nila ako pinigilan. Ikaw pala iyan. Paano ka naman nakapunta rito sa bar? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta sa bar? Hindi ba't ikaw ang fiancé ni Kuya Jilin Shan? Fiancé? Sandali, fiancé? Anong fiancé? Lushiman, kailan ka pa naging fiancé ni Jilin Shan? Tulungan niyo ako. Anong klaseng tanong ito? Halatang ginagamit lang ako ni Baliw na G bilang panangga. Kapag sinira ko ang plano niya, mas mahalaga pa rin ang mga kuya ko. Bakit naman mas mahalaga ang mga kuya mo? Dapat ako ang pinakamahalaga sa puso mo, Xiao Taiyang. Ikatlong kuya. Baby. May tinatanong ang kuya mo sa iyo. Kami ay Nakakainis na bibig, ikaw na naman. Jilin Shan, anong ginagawa mo? hinahalikan lang ang baby ko. Kahit na mas gusto ko siyang makasama ni Jilin Shan kaysa sa patuloy na paghahabol niya kay Boren. Pero nakakainis pa rin. Presidente G, anong sabi mong magkaano? Nagmamahalan kami ng tapat. Tama naman ako. Hindi ba, baby? Anong silbi ng paghahabol kung wala namang pag-ibig? Ibig sabihin ba nito ay inaamin mo na? Walang silbi ang pagtakas. Lushiman, magtapat ka ng maayos dahil mas mahihirapan ka kapag tumanggi ka. Gusto mo bang sabihin ko na si Jilin Shan ay lover ko? Lover? Basta ko na lang nasabi yun. Dahil nadulas ang dila ko. Anong pinagsasabi mo? Si Kuya Lin Shan ay hinding-hindi magiging lover ng kahit sino. Anong ginagawa mo? Hindi maaari, hindi maaari. Mahal na mahal ako ni Kuya Lin Shan. Paano siya magiging lover ng ibang tao? Totoong ako ay lover ni Lo Shiman. Kung gusto mong mamatay, huwag mo na akong idamay, pwede ba? Kuya, wala namang ganoon. Nagbibiro lang siya. Totoo ako, ikaw talaga yon. Total, wala na ring pinagkaiba sa pagkakataong ito. Ano bang pinagkaiba ninyo sa magkasintahan? Kasalanan mo ang lahat. Akin si Kuya Lin Shan. Mamatay ka na. Kapag wala ka na, ako na ang magiging mapapangasawa niya. Lu Shiman, hindi ka ba talaga marunong maglimitasyon sa sobrang kapangahasan mo? Ito ba ang sinasabi mong tatakas ka kapag may panganib? Hayaan na lang, okay lang na mapagalitan ako ni Kuya. Hindi pwedeng mawalan ng kontrol si Jilin Shan. Pre, ikaw na ang bahala rito. Iuuwi ko muna ang inyong bugnot na Presidente G para huminahon. Kuya San, mag-enjoy lang kayo riyan. Pag-usapan na lang natin ang lahat pag-uwi. Hindi ka na naman ba uuwi ngayong gabi? Siguradong hindi na sa pagkakataong ito. E paano iyong noong nakaraan? Noong nakaraan, Talagang naglakas loob ka pang hindi umuwi. hindi. Wala namang ganoon, kuya. Niloloko mo lang ako. Kailan ba nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Wala. Kuya, babay-babay din po, Kuya San. Presidente Lu, pangatlong amo, kailangan niyo rin po ba ng sariling VIP room? Wag na. Kailangan ko pang bumalik para mag-overtime. Hindi nila ako nakikita.
Ikaw din. Sumama ka. Nasaan ang gamot mo? Pwede ba? Tulog na kaya siya? Lucy man, ito ang paliwanag na ibinigay niya sa akin. Ang ilaw? Hindi na kailangan. Hindi ba't takot ka sa dilim? Naalala mo na, paano mo na lamang takot ako sa dilim? Oo nga. Paano ko nalaman na takot ka sa dilim? Naaalala ko. Manman, huwag mo na isipin. Matulog na tayo. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang pilitin. Xiao Taiyang, basta't mananatili ka sa tabi ko habang buhay. Assistant Lu, nagbibilad ka sa araw habang oras ng trabaho. Sabihin mo, paano kita dapat parusahan? O kaya ay babawasan ko ang sahod mo. Ano? Bawas sahod? Wala pang 2 minuto? Bawiin mo iyan, bawiin mo? Mahusay akong manggagawa. Bubuksan ko na ang pinto ngayon din. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang po, kuya, nililigawan ko si Manman. Ano? Jilin Shen, ikaw. Presidente G, wag ka namang magbiro ng ganyan. Kuya, wala namang nangyayari. Walang nangyayari? Naging fiancé ka na niya. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na mapanganib siya? Sinabi mo na, ang pagiging fiancé, ginamit lang niya ako bilang panakipbutas. At nahalata ko na ito. Hindi mo ba napansin iyon, kuya? Ikaw? Tanga ka ba? Kung may gusto siyang tanggihan, kailangan pa ba niya ng panakibutas? Sumama ka sa akin pabalik. Ayoko. Akala mo ba tanga ako? Ayoko namang bumalik para magtrabaho na parang kalabaw sa harap mo mismo. Ang saya kaya dito. Pagkatapos ay pwede ko pang gamitin ang pangalan ng boss ko para umabsent sa trabaho. Presidente G, empleyado mo na ako ngayon? Wala ka bang gagawin? Presidente G, ako si Luyanan at iisa lang ang kapatid ko. Ikaw? Aalagaan ko siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, kuya. Bunsong kapatid na babae. May itatanong sa iyo si ikatlong kuya. Dapat kang sumagot ng totoo. Ano yon? Kilala mo siya? Hindi nung sinama ka ni ikatlong kuya. Para mamasyal, di ba? Akala ko naman kung ano na. Hindi.
Mabuti naman kung ganoon. Kundi, siguradong papatayin ako ni panganay na kuya. Total, hindi lang naman ako ang kaisa-isa niyang kapatid na lalaki. Hay, panganay na kuya, hintayin mo ako. Ako kaya ang financier mo? Bawal mong bawasan ang sahod ko. Kung ganoon, sasabihin ko ng maayos kay panganay na kuya. Kung ano ba talaga ang relasyon nating dalawa. Bawasan mo na lang pala. Ang sahod ay hindi kasing halaga ng baon na galing kay kuya. Huwag kang mag-alala. Ang lover ay paano namang maglalakas loob na bawasan ang sahod ni Panginoong Jinzu. Ganyan nga. Ikaw ang personal kong kinuha na assistant. Ang sahod mo ay diretso mula sa account ko, walang kinalaman sa attendance ng kumpanya. Ang trabaho mo ay dapat kang naka-on call ng 24 na oras. At itatawag ko na lang sa iyo kapag may gagawin. Sandali lang. 24 na oras? Demonyo ka ba? Sino ba ang nagtatrabaho ng 24 na oras? Ang partner mo? Si Chucky. Wala ba siyang balak na lumipat ng trabaho? 8 numero ang sahod niya kada taon. Sige na nga. Siya nga pala, may isa pang bagay. Huwag mag-alala, Panginoong Jinzu. Hindi ko kakalimutan ang aking tungkulin. Basahin mo na lang ang mga dokumento mo. Ang tinatawag na tungkulin ni Jilin Shen ay kahit nasa anong business trip o habang nagtatrabaho sa opisina, sobrang busy sa trabaho sa umaga. At hindi rin ako tinatantanan sa gabi. Inaantok na ako. Sige na. Mamaya ka na matulog. Ngayon ay hindi ka na naaawa sa akin? Gagawin kitang mas komportable. Magsalita ka. Anong meron? Hindi kuya, hindi mo naman siguro nakalimutang ikakasal na ako? Sus, naiinggit ka lang. Pumunta ka ha? Bakit naman ako maiinggit? May sarili akong asawa. Bakit gising ka na? Gusto mo bang uminom ng tubig?
Tungkol ba sa kasal? Tulungan mo akong kontakin si Designer Ye. Gusto kong magpa-customize ng wedding ring. Walang pasok ngayon. May ganito palang kagandang balita? Samahan mo akong pumunta sa kasal ng kababata ko. Sige, Pagkatapos nating pumunta, bibigyan kita ng mahabang bakasyon. sinabi mo yan. Kaya bawal ang bawi ha? Walang bawian, kaya bumangon ka na diyan. Uy, may asawa ka na nga talaga. Tumahimik ka nga. Nakuha ko na, pare. Mahaba-haba pa ang kailangan mong gawin. Tara na. Ay, sandali. Ikaw na muna ang bahala rito? Pupuntahan ko lang si Jiao Jiao. Sige. Hindi. Baubaw. Pasensya na. Bakit hindi ka muna tumingin doon? Kung anong masarap kainin? Nasa harap tayo ng maraming tao. Bakit bigla mo itong sinasabi? Gawin mo na ang dapat mong gawin, okay lang ako. Presidente Zhang, kumusta na po ang tungkol sa naging pagtutulungan natin? Hala, ano ito? Awang, parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong dalhin sa pahingahan? Sige, sasama ako sa'yo. Lu Shiman. Lucy man? Alam ng pinsan mo na mahilig kang mambasag ng mga florera kapag wala kang magawa? Pero nasa kasalan tayo ng ibang tao ngayon, hindi sa bahay natin. Ang ginagawa mong iyan, hindi ba parang hindi maganda iyon? Hindi ah. Ikaw lang na baliw na babae ang mahilig na kung kailan lang maisipan ay mambasag ng florera sa sariling bahay at pati na sa ibang tao. At saka ikaw, baliw na lalaki. Bakit ka ba sumisigaw diyan? Nagpapasikat ka ba na malakas ang boses mo? Ikaw, Anong ako? Akala mo ba ako pa rin iyong dati na inaapi-api mo lang? Lu Shiman, nababaliw ka na. Ang lakas ng loob mong gawin iyan kay Xingxin. Nakakatawa ka. Bakit naman hindi ko iyon magagawa? Oh, kapag inaapi niya ako ay tama lang. Pero kapag lumaban ako ay kasalanan na agad? Saan namang batas galing iyon? ikaw? Lu Shiman, ikaw! Ang baliw na babae ay nakatikim ng sampal at ang baliw na lalaki ay mas malala pa. Baliw na lalaki. Ilayo mo na rito ang baliw mong babae. Lu Shiman, ikaw? Sige na, tama na, tama na. Sapat na iyan. Kasal ito ng kababata mo. Huwag kang umasta na parang marahas. Baby, huwag kang matakot.
Nandito lang ako. Bakit ka ba nag-iimbita ng kung sino-sino rito? Teka lang pare, hindi ko ginawa iyon. Sino ba kayo? At bakit kayo nanggugulo sa kasal ko? Master Huo? Hindi kami ang nanggugulo rito. Si Lu Shiman iyon. Binasag niya ang florera rito. Sinubukan ko lang siyang pigilan. Dahil, halatang napakamahal ng florerang ito. Ako. Hindi ko talaga sinasadya. Kailangan ko bang magbayad ng malaking halaga? Ayos lang. Kahit basagin mo pa ang lahat ng ito, ay kaya nating bayaran. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang ito. Pero pinaghirapan mo ang perang kinita mo? Kung ibabayad lang ang lahat, o hindi ba masasayang lang ang pagod mo? Lu Shiman, hindi ka kailanman naging pabigat sa kahit kanino, at wala kang dapat ihingi ng paumanhin sa kanila. Sige na. Hindi ko naman kayo pinababayaran. Sige na, sige na. Pwede rin naman kayong magbayad. Pero, papaalisin ko muna ang magkapares na baliw na ito. Katanong ko lang kay Jiao Jiao, at wala kayo sa listahan ng mga inimbitahan niya. Kaya, gusto niyo bang umalis ng kusa? O kailangan ko pa kayong palayasin? Ako, Lu Shiman? Hindi kita mapapatawad. Sige, sige, sige. Lu Shiman. Gusto mo ba? Lu Shiman? Gusto mo ba? Kung gusto mo, maibibigay ko ang lahat. Gusto kong ibigay ang lahat sa iyo. Anong binubulong-bulong mo riyan? Anong gusto o hindi? Kaya gusto mo ba? Ngayon? Parang hindi yata maganda? Hindi iyon. Sa tingin ko, ang mga ganitong bagay ay mas mabuting sa bahay na lang gawin. Nasa kasal pa tayo ng ibang tao ngayon. Sige na. Maging formal ka muna. Sige na. Ang ibig kong sabihin ay kung gusto mo bang maging bride? Ang ibig mong sabihin ay maging bride? Gusto ko. Talaga? Siyempre naman. Kung ganoon, Napakagandang bride ni Jiao Jiao. Sino ba ang hindi magkakagusto sa kanya? Ah. Bakit mo ba ako kinagat? Napakaganda ni Jiao Jiao. Gustong-gusto ko talagang pakasalan si Jiao Jiao. Buwisit. Bakit pa hindi ako naging lalaki? Seryoso talaga siya? Anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin? bakit ba ang manhid mo? Hayaan na muna, maghihintay na lang ako. Sinong may gusto nito? Ako. Gusto ko. Magsisimula na. 3, 2, 1. Heto na. Hindi niya sinabing gusto niya. Hindi naman siguro niya ito ibibigay sa akin sa harap ng lahat, di ba? Tara na.
Bakit hindi pagising si Lu Shiman? Normal lang yan. Kaya niyang matulog hanggang sa lumubog ang araw. Gisingin mo siya at pababain. Kumain muna siya ng almusal bago matulog ulit. Kuya, kuya, Medyo mainit ka ah. Ikatlo, tawagin mo rito si Dr. Lee. Sige. Anong nangyari sa labi mo? kinagat ni Ji Linshan. Ha? Nagawa niya talagang saktan ng kapatid ko. Kapag kinakagat niya ako, sobrang gwapo niya. Sinaktan ka na nga niya, pero ang gwapo pa rin ang sabi mo. Mahilig ka ba talagang masaktan? May kakaiba ba siyang hilig? Bakit ka naman niya kakagatin ng wala lang? Sinamahan ko siya kahapon sa isang handaan ng kasal tapos nakabasag ako ng florera. At imbes na magbayad si Ji Linshan, ay kinagat niya ako. Ginamit ni Ji Linshan ang nabasag na florera para takutin ang kapatid natin. At dahil tumanggi ang kapatid natin, ay sapilitan siyang hinalikan at kinagat ang labi niya hanggang sa masugatan. Ji Linshan. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang api-apihin ka lang. Huwag na muna tayong mag-almusal. Bumalik ka muna doon para magpahinga. Sige na. Samahan mo ako mamayang gabi para makipagkita kay Ji Linshan. Sige. Ji Linshan, sasabihin ko na ang totoo, ng diretsahan. Ano ba talaga ang pakay mo? Sa paglapit kay Lu Shiman? Napakalinis ng intensyon ko. Sa totoo lang ay nasabi ko na ito. Presidente Ji, ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko ay kaya bang ibigay ng pamilyang Lu? Hanggat kaya itong ibigay ng aming pamilyang Lu. Sabihin mo na. Ang gusto ko ay isang formal na katayuan. Ano? Ang maging formal ninyong bayaw. Isang pagkilala sa katayuan ko. Siguro naman ay kaya itong ibigay ni na kuya at pangatlong kuya. Ji Linshan, may sakit ka ba sa utak? Sino ang kuya mo? Presidente Ji, wala ba kayong kahihiyan? Ang gusto ko lang ngayon ay ang pagkilala sa katayuan ko. Unang hihilingin ang katayuan bilang bayaw sa mga kapatid ni Lu Shiman. Pagkatapos ay hihingi naman ng katayuan bilang asawa kay Lu Shiman. Huwag kang mag-alala, pangatlong kuya. Alam ko na ang pinagmulan ng sakit ko. Siguradong gagaling din ito agad. At saka si Manman. Siya ang aking lunas. Nakikiusap ako na bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bakit parang ganito? Si Lu Shiman ang nambabae sa labas at hindi responsable, habang ang taong ito ay may dinadalang bata. At pumunta rito sa bahay para humingi ng paliwanag. Ang isang malupit at manhid na hari ng mundo ng negosyo ay bigla na lang pumunta rito para humingi ng katayuan. Kuya, pangatlong kuya. Seryoso ako. Mahal ko talaga si Lu Shiman. Teka mali ito kuya. Hindi ba pumunta tayo rito para questionin siya? Hindi kami ang magpapasya pagdating sa katayuan at pagkakataon. Pero sabihin mo muna sa akin kung anong nangyari sa pagmamaltrato mo sa kanya. Ako. Huwag ka nang magpanggap. Nakita naming lahat ang mga marka ng kagat. Iyon. Ano iyon? Kiss mark yan. Mahal, sagutin mo ang telepono. Mahal, sagutin mo ang telepono. Nagsumpaan na pala kayo ng habang buhay ng palihim, tapos tatanungin mo pa kami tungkol sa inyong katayuan? Ako mismo ang naghanap ng voice pack na ito. Hindi alam ito ni Manman at wala siyang kinalaman dito. Bakit tila mas hibang ka pa sa pag-ibig kaysa kay Lu Shiman? At hindi pa naman talaga gumagaling ang pagiging hibang ni Lu Shiman sa pag-ibig. Ayos na ito ngayon? Dahil magkakagulo na naman ang bahay na ito sa pagkahibang sa pag-ibig. Kuya, maaari ko bang sagutin muna ito? I-loudspeaker mo. Bao-bao? Ji Linshan, Anong nangyari? ang sama ng pakiramdam ko. Nasaan ka? Saan ang masakit sa iyo? Pupuntahan kita agad ngayon din. Nilalagnat siya ngayong araw.
at binantayan muna namin siyang makatulog bago kami pumunta rito. Jilin Shen, bakit wala ka sa bahay? Hindi kaya nagdeliryo na siya sa lagnat? Jilin Shen, saan ka na naman nagpunta? Bakit hindi mo ako tinabihang matulog? Nanaginip na naman ako ng masama kanina. Hintayin mo ako. Pabalik na ako agad. Manman? Manman, anong nangyari sa iyo, Manman? Manman? Sigurado bang nasa bahay lang si Manman? Nasa bahay naman siya. Nandito kami ni panganay na kuya. At nasa abroad naman si ikalawang kuya. Si ikaapat na nakababatang kapatid naman ay nasa Research Institute. Wala rin naman akong nabalitaan na uuwi. Sino naman sa bahay ang maglalakas loob na kumatok ng ganyan sa pinto ni Manman? Natatakot si Manman. Kailangan ko nang bumalik agad. Natatakot? Paano namang mangyayari yon? Siya, na wala namang kinatatakutan ay matatakot. Sino? Sabi ni pangalawa noong nakaraang araw ay namasyal sina tatay at nanay. Baka pupunta sila rito. Buksan mo ang pinto! Buksan mo! Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Ay naku, umalis ka riyan. Alis. Labas. Kung hindi ko lang tinanong si Sinsin kung gusto niyang sumama sa bakasyon, nag-aatubili siyang pumayag, hindi ko pa malalaman na ginagawan mo siya ng masama. Humingi ka agad ng tawad sa ate mo. Hindi ko siya ate. Ikaw, Tita, ayos lang po ako. Huwag na po kayong magalit. paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Sama? At imbe, si Singsin lang ang tanging iniwan sa akin ng ate ko bilang alaala niya. Tapos tatangkaan mo pa siyang saktan. Wala ka bang konsensya sa akin? Hay, hindi ko talaga akalain na pati sarili mong ina ay hindi mo palalagpasin. Ina? Oo nga. Totoong ipinanganak niya ako at ang mga kuya ko. Pero gusto kong malaman kung paano niyo nagawang mag-anak ng marami nang wala man lang minahal kahit isa. Ako at sina ikatlong kuya at ikaapat na kuya ay pinalaki ni panganay na kuya. Habang sina panganay na kuya at ikalawang kuya ay pinalaki ni na lolo at lola. Nanganak lang pero hindi nagpalaki. Anong klase kang ina? Ikaw. Siya lang naman ang pinalaki mo? Kaya siya na lang ang tawagin mong anak. At kaya ka lang ganyan ay dahil wala kang kakayahan. At ibinigay ni Lolo ang mana kay panganay na kuya. Kaya mo kami kinasusuklaman, di ba? Ikaw! Manman, Limang anak. Paano niyo nagawang iwasan ng husto ang lahat ng pagmamahal ng magulang? Kasalanan ba na ipinanganak ko kayo? Kung ipinanganak lang pero hindi pinalaki? Ano pang tawag doon kundi kasalanan? Nasiyahan ka lang para sa sarili mo? Nanganak ka lang para masiyahan ang sarili mong hangarin? Pagkatapos ay pinabayaan mo na kami. Bakit ka pa nanganak kung hindi mo naman pala mahal ang mga bata? Adik ka ba sa paggawa ng bata? Manman, Sa tingin ko ay sumusobra ka na talaga. Umalis na muna kayo. ito na ang ikaapat na beses na sinaktan niyo si Manman. Sa loob ng 3 araw, palalahuin ko ang kumpanya mo. Lumayo kayo sa paningin ni Manman. Para naman sa inyo, sa tingin ko, ay dapat bigyan ako ni Kuya ng kasiyasiyang resulta. Ayos na ang lahat, mahal. Uuwi na tayo.
Ngayong araw, lilinawin ko na ang lahat ng dapat sabihin. Pagkatapos ng araw na ito, ayaw ko nang makita. Kayong mag-asawa sa bahay na ito. Yanan, kami ang mga magulang mo. Ayaw ko nang magsalita pa ng masasamang salita. Ito na ang huling pagkakataon nyo. Huwag na kayong babalik sa bansa. Tungkol naman sa kanya, kailangan din niyang sumama sa inyo sa ibang bansa. Kung gusto niyo siyang palakihin, ituloy niyo. Pero kami ay magbibigay lang ng sustento na naaayon sa batas. Maaari na kayong umalis. Nako, sinabi ko na ngang magaling na ang maliit na sugat na iyon. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung makita ko mismo. Sige na, hindi na ako makikipaglaro. Nabalitaan ko na. May isang tao riyan na gustong-gustong marinig ang tawag ko pero hindi magawa. Kaya palihim na lang na gumawa ng sariling peking voice pack. Gusto ko yung totoo. Sige na nga, pagbibigyan ka ng boss mo at gagawan ko si Ji Xiaoke ng isa. Habi, sagutin mo ang tawag. Habi, sagutin mo ang tawag. Baby, gabi na. Patulog ka na. Sige. Dahil ayos lang ang baby ko, oras na rin para gamutin ko ang sarili ko. Anong tunog iyon? Nakakapagtaka, nasaan siya? Hindi kaya natatakot sa dilim si Jilin Shen? Tapos pinipilit pa ring huwag buksan ang ilaw. At baka nadapa na ng malala? Shh, hinaan mo ang boses mo. Huwag mong istorbohin ang pagtulog ni Manman. Amo, alam kong nagkamali ako. Nawala lang ako sa sarili ko. Patawarin mo ako. Alang-alang sa maraming taon na itinaya ko ang aking buhay para sa iyo. Alang-alang sa maraming taon na itinaya ang buhay. Ano naman ang ginawa ng matandang si Gigi? Para mabulag ka ng ganyan? Amo, hindi ko na uulitin ito. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Handa akong gawin ang kahit ano para sa iyo. Ako. Magsalita ka. Nasaan si GJ? Anong panahon ang sinasabi niyo? Baby, iniisip mo ba kung paano tatakas? Akala ko kung ano na. Nambubugbog lang pala ng masamang tao. Kaya okay lang, ayos lang iyon. Teka, may pumasok na masamang tao sa bahay natin. Hindi mo ba ako hahayaang tumawag ng pulis para iligtas ako? Ay binibining Lu, ako na lang ang tatawag. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mababantayan ang pag-alis ng trader na ito.
Iniisip mo siguro kung paano mo ako matatakasan, di ba? Iniisip ko lang naman kung bakit kailangan mong makipag-usap. Tungkol sa mga panahon sa isang traidor? Dahil ang traidor na iyon ay tumalikod sa atin. Ay, pangalan pala iyon ng tao. Hindi ko man lang naisip iyon. Pero ano naman ang pakialam mo roon? Ang kailangan mo lang malaman, Matutulog na ako. sinasabi mo bang nahanap na ang kinaroroonan ni Gigi? Opo, nasa ibang bansa pa siya sa ngayon. Ayusin mo ang pinakamabilis na flight, maghanda na tayong umalis. Masusunod po. Baubaw. Hmm? May business trip ako sa ibang bansa. Oh, Sugod. Nakatakas siya. Mag-iwan ng ilang tao para magbantay dito. Ang iba naman ay maghanap sa mga lugar na madalas niyang pinupuntahan. Matapos paglaruan ni Gigi ang boomerang, gusto naman niyang laruin ang paglilibing sa akin ng buhay. Nang makita niyang hindi ako nanlalaban ay naramdaman niyang hindi na ito masaya, kaya naisipan niyang tapakan ako hanggang sa mamatay. Si Xiao Taiyang ang nagligtas sa akin. Nang magising akong muli, sinabi sa akin ni Lola na magiging maayos din ang lahat, pero nawala na si Xiao Taiyang. Kinalaunan, nilinis ko ang mga hayop na iyon sa pamilyang Ji, pero niloko ako ni Gigi na alam niya kung nasaan si Xiao Taiyang at kumuha pa siya ng pagkakataon para makatakas palabas ng bansa. Kailangan kitang mahanap. nakakainis naman. Kailan ba talaga siya babalik? Hindi mo ako pwedeng patayin. May pinatawag na akong pulis. Kapag pinatay mo ako, tapos ka rin. Matagal na akong patay. Pero bago iyon, papatayin muna kita. Kung tatawag ako sa oras na ito, magmumukha namang masyado akong nag-aalala sa kanya. Kuya Shen. Mahal, sagutin mo ang tawag. Mahal, sagutin mo na ang tawag. Kuya Shen, si Binibining Lu ito. Sagutin mo na bilis. Dahil tiyak na magagalit siya mamaya. Man? Bakit ngayon mo lang sinagot? Isang siglo na akong naghihintay. Hindi naman sa sinasadya kong tawagan ka. Nagkamali lang ang daliri ko sa pagpindot kanina. Bakit puro MM na lang ang sagot mo? Ha? Sige na, Mr. MM. Pwede bang humiram ng ilang bodyguard sa iyo? Nasugatan ka ba? Hindi pa naman, pero nakita ko ang taong Bo na iyon sa ibaba ng kumpanya ngayon kaya nag-iingat lang ako. Sige. Hehe. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait.
Ji Linshan, kailan ka ba talaga babalik? Napakalamig nitong mga nakaraang araw. Pati sa loob ng kumot ay sobrang lamig. Ang mga paa ko ay parang nasa loob ng freezer. Ay, sasabihin ko sa iyo, binangungot ako kanina. Kasalanan mo kasi wala ka rito. Ji Linshan, parang namimiss na kita. Pwede bang bumalik ka na agad? Malapit na. Pinapaasa mo lang ako. Gaano kabilis ang malapit na? Hayaan mo na? Inaantok na ako kaya matutulog na muna. Good night. Ji Linshan, hihintayin kita sa pag-uwi. Babalik na ako agad. Baguhin ang plano. Umuwi na agad sa bansa. Isama mo siya. Sige po, aayusin ko na po ang lahat. Mag-book ka ng pinakamabilis na flight. Walang problema po. Ang aking Xiao Taiyang. Xiao Taiyang. Noong bata pa tayo ang tawagan na iyon, bakit tinatawag mo pa rin ako ng ganoon hanggang ngayon? Talaga bang naalala mo na ang lahat ngayon? Oo. Naalala ko noong bata pa ako. Dinala ako ni kuya sa pamilyang G para tumira doon ng sandali at nakilala ang isang kaawa-awang kuya. Naligaw pa nga ako sa lumang bahay ng pamilyang G noong bata pa ako. Kaya pala ganoon na lang ninerbiyos si kuya sa paghahanap sa akin noong piging sa kaarawan. Pero kung hindi ako aksidenteng nakapasok sa likod bahay, baka patay ka na ngayon. Napakasama talaga ng GJ na yon. Nakuha na niya ang parusang nararapat sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Hindi siya mahalaga. Ang importante ay Xiao Taiyang. Handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon na makasama ka habang buhay? Kailan mo pa ito inihanda? Oo, payag ako.